Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na mid-August luck and success reading. So Sagittarius, minsan ba napapaisip ka, paano ba ma-attract ang iyong swerte at ang iyong success? Ano yung mga bagay na humaharang o pumipigil para magtagumpay ka this time sa ginagawa mo o sa project mo o sa iyong goals this time, no? So ngayon, hihimayin natin yan. Pag-uusapan natin kung ano yung mga bagay na dapat mo ma-realize in order for you to get your success and to get your luck para mapabuti ng iyong buhay, okay? So, Sagittarius, I want you to take this moment and close your eyes and breathe with me. Inhale and exhale. Isa pa, inhale and exhale. Okay, now open your eyes, Sagittarius. Ngayong isa na ang ating energy and frequency. Mabubuksan na natin kung ano ang iyong swerte and success this time. So sit back, relax, upo na, at i-enjoy natin tong reading mo. Buksan mo ang isip ha, buksan mo ang iyong puso at ang iyong intuition para makuha mo yung para sa'yo. Okay? So Sagittarius, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lang ha, huwag mo isulat sa baba. Sekreto lang natin yan. At doon mo malalaman yung sagot. So stay tuned for that, okay? So Sagittarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for your generosity, for your kindness, for your love sa ating pong channel every time na meron po tayong personal and not personal. Meron tayong free reading for Sagittarius. So thank you again from the bottom of my heart for skipping the ads, okay? So Sagittarius, follow mo ko sa Facebook at James Tarot PH, okay? See you there. So, ano nagkita sa inyo ngayong mid-August for luck and success? Inhale and exhale. At the center of your reading, your power is you have the High Priestess. Beautiful. In the area of what you need to practice more, you have the Page of Swords. In the area of what you need to hold on to, you have the Strength card. In the area of what you need to amplify, ano kailangan mo palaguin, palakihin, payabungin sa buhay mo, you have the Six of Pentacles. Lovely. In the area of what you need to expect, ano yung mga bagay na siguradong darating sa'yo, you have the Emperor card. Beautiful. In the area of what you need to fix, ano kailangan mo baguhin, kailangan mo ayusin, kailangan mo buting-tingin, kailangan mo tignan, you have the Page of Pentacles. You have two pages here, talagang learning something new. You're actually attracting something beautiful na bago sa buhay mo na kailangan ng mga pag-aaral, kailangan pagbusisi. Hindi mo daw kailangan maging expert o maging sobrang galing sa bagay na yan, pero handa kang gawin siya, handa kang yakapin siya, no? Napakaganda for you. Mamaya pag-usapan natin. In the area of your good things, ano yung magagandang bagay na darating? You have the Hierophant. Wow, may basbas ka this time, Sagittarius, for something. Talaga namang may bagong darating. May basbas sa'yo si God. Sabi niya, kaya mo yan, mahagawa mo yan. Kahit hindi ka ganun kagalingan, kahit hindi ka ganun ka-expert dyan, ibibigay sa'yo. So, parang this is a really beautiful and once in a lifetime opportunity na kailangan mo yakapin. So, the blessing is here. Mamaya pag-usapan natin. In the area for divine messages, you have the Empress card, card of creation. Wow! Napakaganda nito. In the area of your outcome, ano yung sign na eto na darating na siya, nandiyan yung swerte ko, nandiyan yung success ko, eto yung sign na yun. Mamaya sabay-sabay ito siyang bubuksan at the end of our reading. Sabay-sabay tayo magugulantang kung ano yan. But bago natin basahin ang full spread mo, ano muna ang lingering energy in your background? You have the Nine of Swords. Interesting ito. Sabi ng spirits mo, marami ka ng problema. Marami ka ng alalahanin o iniisip sa buhay mo, paano ba to? Paano ba yan? Paano hindi ko na alam gagawin ko, hindi ko na kaya. Sabi ng spirits mo, malalaman mo daw ang sagot. Malalaman mo yung daan pakawala dyan sa problema mo na yan kung hindi mo masyadong bibigyan ng stress sa sarili mo. Okay? Enough of the worrying. Enough of overthinking. Masyado ka na, narinig ko, Sagittarius, prangkahan ha, prangkahan. Dahil tayo-tayo lang naman to, tayo-tayo lang. So, kailangan ko lang talaga maging super blunt sa'yo. Sabi ng spirits mo, na problema ka daw sa mga bagay na hindi mo naman daw dapat problemahin. Sabi ng spirits mo, pati yung problema daw ng iba, inaako mo. Yung mga bagay na pwede mo naman bitawan na, huwag nang problemahin, hayaan mo silang umayos niyan. Parang ikaw din, iniisip mo pa yun. So sabi ng spirits mo, you need to choose lang yung mga bagay na karapat-dapat mong problemahin, karapat-dapat ng effort mo, at yung iba, bitawan mo. Sinasabi ko sa'yo, meron kang mga inaalala. Halimbawa, problema ni kapatid, problema ni anak, problema ni pinsan. Para sa'yo mo, kaya naman na nila yan. So, minsan ikaw, hayaan mo na sila. Ibigay mo sa kanila yung full trust na masolusyonan nila yon. Yung sa'yo, problemahin mo yung sa'yo.
Okay? Yung mga bagay na ikaw mismo maapektuhan, ikaw na mismo umayos niyan, yun ang tutukan mo para hindi ka masyadong ma-stress, magkaroon ng anxiety. You need to choose lang kung ano yung kapakipakinabang at kung ano yung dapat papasokin sa isip mo. Okay? Sabi ng spirits mo, marami kang in-overthink na mga bagay na hindi naman mangyayari. Marami kang mga bagay na kinakatakot na sa hinagap hindi naman magaganap. So ngayon, ikalma mo. Sabi ng spirits mo, lalo kaya ka daw hindi makahanap ng solusyon sa problema ay dahil puro nega ang una mong naiisip more than the good things na maaari mong makuha muna bago yung mga negative. Halimbawa, kailangan mo ng pambayad ng utang. Kung mayroon kang hinuhulugan, sabi mo, wala akong mahiraman, wala akong mahanap na ibang tao, hindi ko na kaya. Na-search mo na ba lahat ng options? Natignan mo na ba lahat ng pagkakataon o lahat ng pwedeng gawin para ma-solve yan? Inuna mo agad yung wala. Maghanap muna. I-exhaust mo muna lahat ng avenue, lahat ng options, lahat ng plano bago mo siya problemahin. Yung worrying, yung stress, ang sinisira lang yan mood mo. Ang sinisira lang yung diskarte mo. Pero yung outcome, ganun pa rin yan. Yung problema, ganun pa rin. So, wag mo nang dagdagan pa yung lumalaki mo nang ang problema. Kailangan action at narinig ko, pahinga. I don't know, Sagittarius, meron sa inyo na parang kung ito ang problema, ito ang kinakaharap mo, bitawan mo muna parang dalian. Okay, and go for a walk. Kung busit ka na at gusto mo nang sumabog, lumabas ka muna ng bahay at maglakad-lakad ka. Kaya manood ka muna ng YouTube. Mag-headset ka muna at makinig ka ng favorite mong songs just to let go of the negativity. Saka mo na ulit harapin kapag ready ka na, bukas na yung isip mo. Okay? Napakagandang lingering energy in your background. Narinig ko, kaya mo, pinaproblema mo lang agad-agad. Okay? Ang full spread mo, at the center, you have the High Priestess. Trust yourself. Trust the universe. And trust your spirit guides that they will not leave you in vain. Okay? Trust that they will protect you. Okay? Trust that they are there for you, to guide you, to love you, and support you sa mga bagay na pinaproblema mo. Okay? Laging may solusyon. Laging may daan palabas. Sabi ng spirits mo, hindi ka doon nag-iisa. Okay? With the High Priestess here, meron kang instinct. Ramdam mo nakikita ko to sa Sagittarius, ramdam mo kung ano yung maaring kilos, kung ano yung maaring bagay na gawin. Natatakot ka lang subukan. Probably because you're afraid na baka dumagdag na naman sa problema mo, baka mag-fail ka na naman, baka tawanan ka, o kaya makasayang lang ng oras mo. No? Kaya parang hindi ka kumikilos. Kaya puro worry na lang ng worry. So sobrang takot, hindi ka na gumagalaw. So sabi ng spirits mo, magtiwala ka sa skills mo. Si High Priestess, yung bahay niya, walang bubong yan. Walang bubong. Kasi the sky is the limit. Parang endless or bottomless or walang hangganan yung potential mo, yung kaya mong gawin, yung kaya mong abutin. Kaya talaga nakikita ko, wag mong problemahin masyado. Wag mo dibdibin masyado. Yan ang tamang term. Wag dibdibin, may solusyon. Meron ka mahanap na paraan para makawala diyan. Inuuna mo lang kasi muna yung worry, yung wala na. Yung parang victim mentality ka kaagad. Parang ganyan. So parang analysis paralysis ito na parang you're thinking of the negative first bago mo muna i-explore yung lahat-lahat ng option. Saka mo na problemahin kung lahat ng options wala na. Okay? Nakita ko rito, merong daan palabas. Nasa iyo lang talaga yung kalakasan na maniwala sa sarili mo. Pakinggan mo kasi yung intuition. Parang ito ba yung tamang ruta? Ito ba yung tamang daan? Meron pa bang iba? So, listen to that and explore. There are a lot of possibility na pwede mong gawin. Makalagpas lang dito. Okay? Meron dyan. Masyado ka lang takot o masyado ka lang na problema at naaligaga kaya hindi mo naiisip ngayon. Okay? The High Priestess is being clarified by the Seven of Swords. Yes, new strategy. Okay? Problema ka na. Nakita ko yan. Parang somehow, sarado na rin ang isip mo sa pag-iisip kasi siguro pagod ka na o parang natataranta ka na. Kaya ngayon parang sabi mo, hindi ko na alam, God protect me, God give me the good outcome, God itulay mo ko sa problema to, hindi ko na alam. Pero sabi ng spirits mo, yes, meron daan. Narinig ko kasi parang nakita ko sarado ang puso, sarado ang isip sa paghahanap ng bagong strategy. Meron ka makikita dyan, hindi mo lang siya napapansin. Dahil nga sobrang abala mo dun sa pinoproblema mo, sa ino-overthink mo. Punong-puno ka na ng anxiety. Kaya yung mga nakahantad na option at pintuan na pwede mong katukin, pwede mong pasukin para ma-solve na yan, hindi mo magawa-gawa. Kasi nga, nakagupo ka pa doon sa pain. Nagpapaka-victim ka pa dyan. Huwag ka magpaka-victim, Sagittarius. Tapatan na to. Okay, huwag ka magpapaka-victim dyan. Tumayo ka,
gumawa ka ng paraan, sabi ng spirit guides mo, makakahanap ka ng bagong strategy na magbibigay sa'yo ng resulta at magandang daan palagpas dito. Pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Okay? You have the ability, you have the skills, you have the power na tulayan ito. You have the potential. Okay? Kaya wag kang matakot. Siguro ngayon nag-iisip ka, bibiglang lalabas dyan. Bibiglang lalabas sa sagot. Whether through a friend or through a family member, may mababasa ka na quote o may mababasa ka na parang, gano'n pala ginawa niya. Ito pala ang paraan din. So, may mga bagay kang ma-realize this time. A new strategy in the horizon. Okay? In the area of what you need to practice more. Ano yung kailangan mong paulit-ulit na practicein in order for you to succeed this time, you have the Page of Swords. Magtatanong ka. Okay? Si Page of Swords, siya yung uri ng tao na parang bata. Yung parang, ano yan? Gusto ko malaman yan. Patingin. Sino siya? Bakit siya nandito? Ano gagawin niya dito? Bakit, anong meron dyan? Hanggang kailan yan? So, parang bata na puro tanong. Dapat ganun ka rin this time. Huwag ka makakontento sa mga bagay na alam mo lang. Kaya ka naman problema eh. Kasi halimbawa, ito yung gagawin, ito lang yung solusyon mo kasi ito lang yung alam mo. Tapos hindi gumana. Hala, hindi ko na alam gagawin ko. Ginawa ko na lahat. Ito yung solusyon pero hindi gumagana. Wala na akong alam. Tulungan niyo ko. So parang doon ka lang kasi nagkasya. Kung nagkakaroon ka kung pinapractice mo yung pagiging Page of Swords, yung nagtatanong, gumagawa ng paraan, gumagawa ng diskarte, naglilibot-libot, no? Marami sa paligid mo ang solusyon sa iyong problema. Kailangan mo lang daw makita. And the proper way to do that is to ask. Halimbawa, may problema ka ngayon sa paint. Ano ba maganda? May problema ka ngayon sa trabaho. Sabi mo, gusto ko magtrabaho ng panggabi pero ayoko ng call center kasi hindi ko kaya yun. So hala, wala akong mahanap, hindi ko alam saan ako pupunta. Baka wala para sa akin. Baka nga kahit gusto ko magtrabaho sa gabi para tulog ang mga anak ko, makapaghanap ako ng trabaho, hindi ko siguro ata kaya. Paano mo masabi yun? Hindi ka naman nagtanong-tanong. So you have to ask. Baka mamaya meron pa lang virtual assistant job. Hindi mo lang tinanong si pinsan pala, may kakilalang kaibigan na nag-virtual assistants na panggabi, pwedeng flexible ang time mo. Hindi mo tinanong. So, may option ka pa. So, parang ganun yung example ko sa iyo, Sagittarius, na ipagtanong mo muna. No? Gather more information, research. Once you research, makakahanap ka ng lusot, makakahanap ka ng paraan para kumawala sa problema mo at magiging relax ka na, gagaan na ulit ang lahat. Ganun yun. So, ngayon, i-practice mo yun everyday. Kapag merong mga bagay na, dead end ka na o kaya limitado lang, lawakan mo ang mundo mo, magtanong-tanong ka, mag-research ka para mahanap mo yung right outcome or right solution sa iyong pinoproblema. Okay? Okay. The Page of Swords being clarified by you have the Temperance card. Yes, ngayon, pagpasensyahan mo ang sarili mo. Okay? Porket hindi mo alam, porket hindi limitado ang ginagalawan mo, hihisihin mo na agad sarili mo at mabubwisit ka na. Dapat ikaw mismo mahaba ang pasensya mo sa sarili mo. Okay? Things take time. Hindi pwedeng mabilisan. Lalo na ngayon na problema ka, gusto mo agad to malagpasan eh. Gusto mo agad to mawala sa buhay mo, mawala sa damdamin mo, mawala sa sistema mo. Gusto mo na makamove on, gusto mo na makamove forward. Pero kailangan mo kasi siyang harapin. Sabi ng spirits mo, tiyaga at pasensya. Daanan mo daw yung proseso. Huwag mo daw shortcutin. Okay? Basta alam mo naman yung ginagawa mo at saka nire-research mo, inaalam mo yung totoo, inaalam mo yung mga paraan, makakadagdag yan sa'yo para maging smooth sailing yung ginagawa mo kahit matagal siya o kahit dinadaalam mo yung proseso. Hindi pwedeng madaliin eh. Kasi pag binamadali mo, doon lalabas yung mga problema. Doon magiging komplikado yung mga bagay-bagay. So, magkaroon ka na kapayapaan sa iyong puso na hindi ko to dapat madaliin, hindi ko kailangan mag-overthink. Siguro meron kang halimbawa, exam. Nag-exam ka for civil service. Sabi mo, hala, nakapasa ba ako doon? Teka, ni-research mo sa online, mali pa rin sinabi ko. Sabi ng kaibigan mo, mali yung sagot mo doon, dapat ito sinagot mo. Hala, ano gagawin ko? Kaka-anticipate mo ng mga bagay na wala pa naman, di pa naman nagaganap pero iniisip mo agad na bagsak ka na, iniisip mo agad na hindi ka nakapasa. Kaya ngayon, kailangan mong pasensya. Lawakan mo ang iyong puso, magkaroon ka ng manifestation because the Temperance card is also a card of manifestation. Kung ano yung nasa isip mo lalabasin sa bundok, doon lalabas, mag-a-appear sa iyong reality yung mga naiisip mo. Kaya, i-practice mo ngayon yung good thinking and positive thinking. Kung ano yung sinasabi mo, dapat inaaral mo yan. Hindi pwedeng puro negative. Positive lang para lumabas siya. And harapin mo lang. Harapin mo. Fight for it. No? Mag-research, mag-aral. Bigyan mo ng time na alamin ang katotohanan muna bago ka kumilos, bago ka mag-worry, okay? Baka mamaya kasi nag-worry ka para sa isang bagay na wala naman talaga in the first place, okay? In the area of what you need to hold on to, anong kailangan mong kapitan?
katatagan. Okay? Marami kang pinoproblema, marami kang mga issue, marami kang mga bayarin, mga iniisip na anong solusyon diyan, meron. Magpakatatag ka muna sa ngayon. Okay? Merong solusyon diyan, may mangyayari, may magaganap, pero wag mong mamadaliin. May darating na mga impormasyon na makakatulong sa iyo para makalagpas diyan. Kaya ngayon, kapit muna. Okay? With a strength card, maging mabait ka rin sa sarili mo. Wag mo masyadong bugbugin ang sarili mo sa mga bagay na nangyaring mali, sa mga shortcomings mo, sa mga mali mong desisyon, sa mga mali mong galawan, o mga bagay na akala mo tama pero mali pala. Okay lang yan. Tao ka lang. Sagittarius, tao ka lang, okay? You're just human. And kahit matanda ka na, kahit 80 ka na, kahit 70 ka na, wag mo isipin na, ay, dapat alam ko yun. Dapat matanda na ako, dapat alam ko yun. Okay lang yan. Wala sa edad yan. Nagkakamali ka. Normal yan. Okay? Normal yan. Wag mo masyadong bugbugin ang sarili mo. Patawarin mo ang sarili mo sa mga mali mong ginawa. Patawarin mo ang sarili mo sa mga mali mong naging desisyon kaya nandito ka ngayon. Okay lang yan. Okay lang yan. Tapos na yun. Nangyari na yun. Nagawa mo na. So ngayon, daanan mo yan with sigacid, with excitement, with positivity, at maging mabait ka sa sarili mo. Huwag ka magmamadali ha. Mag-relax ka lang. Dahan-dahan lang. Be gentle to yourself. Be kind to yourself. And everything will go smoothly. Huwag kang biglang sasabog. At huwag kang biglang gagawa ng rush decision na baka pag-isihan mo na naman. Ngayon, relax ka lang. Okay? Relax lang. Strength card, yun ang kailangan mong panghawakan ngayon. Katatagan ng loob at tibay ng loob. Sabi rin dito, continue doing the good work. Every day, consistent. Yung effort mo, yung power mo, yung performance mo, consistent lang. Kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit puyat ka na kung alam mo yun ang magbibigay sa'yo ng kasagutan, tiyagain mo. Okay? Yun ang kailangan mong kapitan daw this time. Okay? Strength cards being clarified by you have the Three of Cups. Ngayon daw sabi ng spirits mo, mag-enjoy ka muna ha. Habang ginagawa mo yung mga bagay na to, pinoproblema mo siya, alam mo na yan na andyan na yung problema. Ano gagawin natin? Iyak ba tayo dito? Andyan na yung problema, gagawin to, magkukulong ba ako sa kwarto? Hindi. Kayanin mo, dalhin mo yung problema, dalhin mo yung bigat ng may grace, ng may ngiti sa labi. Celebrate your life. Yung paunti-unti mong nalalagpasan sa problema mo, i-celebrate mo yun. Magpasalamat ka sa Diyos, matuwa ka, mag-video ka, magpakain ka, magluto ka ng masarap ng ulam, mag-ice cream ka kung gusto mo. Yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng kasaganaan, magbibigay sa'yo ng relief, magbibigay sa'yo ng parang enjoyment, gawin mo yun. Kasi dinadala mo ng with grace at with katatagan yung mga daladalahin mo. Ngayon, i-celebrate mo. Ngumiti ka naman, add humor in your life. Tumawa ka, magtawanan kayo, magkantahan kayo, mag-inuman kayo sa harap ng bahay, magkape ka sa harap ng bahay. Mga bagay na magpaparelax sa'yo. Gawin mo yan daw yan this time. Kasi pag relax ka, kapag kinakaya mo gently at maayos at smoothly at magaan yung mga bagay-bagay, mas mabilis papasok sa buhay mo ang swerte at success. Because luck and success, katulad ng money, energy yan. So, para umikot sa buhay mo ng mas maganda ang frequency ng mga yan, kailangan magaan lang, happy lang, and kayanin mo. Ano lang, tatag lang, at huwag mag-rush, okay? In the area of what you need to amplify, ano yung mga bagay na kailangan mo palaguin, paramihin, pasaganahin sa buhay mo? 6 of Pentacles. Tama na yung bigay ka ng bigay. Okay? Tama na rin yung kubra ka lang ng kubra. Kailangan patas, okay? Kailangan may boundaries yan. Most especially pagdating sa iyong kapirahan, Sagittarius, okay? Ngayong buwan na to, para pumasok sa iyong tagumpay at pera at success at luck. Sabi ng spirits mo, bigay kasi ng bigay. Bigay ka ng bigay. Either sa family member mo, sa iyong kapirahan, sa iyong co-workers, lagi ka nagpapaubaya. To the point na ikaw na problema sa huli. Lahat ng pera mo, binibigay mo, ano nangyari? Ikaw na ngayon nawawalan, ikaw ngayon naman problema sa meron ka. So ngayon, isipin mo yung mga bagay na pumapasok naman sa'yo. Ikaw naman ang kumubra, ikaw naman ang, isipin mo, lahat ba na binibigay ko, bumabalik din sa akin? Lahat ba na nilalaan kong effort, time, opportunity, expertise, power, lahat ba na binibigay ko ay deserve din ba sa akin yung binibigay nila? Pabalik. No? Ngayon, isipin mo na yung reciprocation. Equal ba yan? Sapat ba? Nakakuha mo ba yung para sa'yo? Kasi kung hindi, kailangan mo nang isipin yan. Kailangan mo nang pamayanihin yung equal lang, pantay lang. Dapat, halimbawa, lumipat ka sa trabahong to, gawa ka ng gawa, 9 to 5 ang pasok mo, pero nag-extend ka pa, nag-overtime ka pa kasi maraming ginagawa hanggang 7 p.m. Halimbawa lang ha. And then, yung sweldo mo, 5K. O kaya, mas maliit pa. Sabi mo, hala, nag-overtime ako ng ganito kahaba, wala akong overtime pay. Sapat ba yon? Equal ba? Equal ba yung nakukuha mo sa mga bagay na binibigay mo? Parang ganun eh. Ganun yung example ko sa Sagittarius, hindi para sa lahat yan. Ganun yung example ko na parang, yung nilalaan mo ba sa isang bagay, worth it ba yun? O kailangan mo nang isipin kung kanino mo nilalaan o saan mo nilalaan yung mga bagay na meron ka. You need to see that. Kailangan pantay, kailangan patas. Kasi kung hindi, bitawan mo, okay? The 6 of Pentacles, nakita ko yun ang rason ko bakit ka naman problema.
You're overextending. You're giving yourself too much to other people to the point, ayan, lumabas na siya. Kunin natin, you have the death card in your clarifier. Sabi ng spirit guides mo, kailangan ng baguhin yan. Kailangan na mag-transform. Okay? Enough na yung bigay lang ng bigay. Enough na yung walang boundaries. Nakita ko, walang boundaries. Parang minsan wala ka rin boses. Parang pag humihingi sa'yo, pag kumukuha sa'yo, wala ka ng imik. Hinahayaan mo lang. So parang lahat na kinukuha sa'yo, upos ka na drain ka na. So ngayon, bawiin mo yung kalakasan mo. Dapat kung ano yung binibigay mo bumabalik, i-change na yun. Mag-transform ka na, okay? In the area of what you need to expect, kalakasan na loob. Tapang to do something. Ngayon, kung puro ka pagkabagsak dyan, pag-iyak, paglugmok, pagkulong sa kwarto dahil ang dami po ng problema, ngayon, ang asahan mo, magkakaroon ka ng kakaibang power na, sige, ilabang ko na to. Sige, ituloy ko na to. Hindi na ako panginaan, hindi na ako mahatakot na lumaban o mahatakot na mag-try. The Emperor cards bringing back the control in your life. Puro chaos dati, puro gulo, puro away, puro sigalot, puro hindi mo maintindihan kung ano nangyari. Pero ngayon, ang pagkakataon na to, na ibalik mo na yung sistema sa buhay mo. Ibalik mo na yung control ng paligid mo sa sarili mo na hindi na ako papayag na alipustahin, hindi na ako papayag na maliitin, hindi na ako papayag na puro ako lang umaako ng problema. Ngayon, may lakas ka na loob na i-confront sila na parang, huy, hindi ko lang to problema mo din yan, asikasuhin mo yan. Huy, itong trabahong to, bakit ako lang nag-aasikaso? Gawin mo yung part mo. Ngayon, may lakas ka na ng loob na itama ang lahat para masolusyonan na, para maka-go on ka na sa buhay mo. Nakita ko rin dito na babalik na yung order at yung sistema sa buhay mo na hindi ka na katulad dati na gulong-gulo ka. Okay? Both in love life, both in your relationships, and you're also in your trabaho and negosyo. Nakita ko yan na parang gusto mo na ulit maging leader na gamay mo lahat, kontrolado mo ang lahat ay nasa tamang sistema, gumaandar lahat ng maayos, ganyan, no? Ngayon, sabi ng spirits mo, magsalita ka kung kinakailangan, aksyonan mo na agad kung kailangan, wag mo na daw ipagsawalang bahala pa kung tinatamaan ka na o pinoproblema mo na. Parang, ano ba yung apektado na ako? Kailangan ko itong ayusin, kailangan ko itong i-confront, and be brave on that, okay? Ang iyong Emperor card is also a card of discipline. Okay, kung meron kang bagong sisimulan this time, dapat magkaroon ka ng disiplina to do it every day. Kung halimbawa ang schedule mo, sabi mo, asikasuhin ko to every 2 o'clock in the afternoon. 2 o'clock on the dot, sharp, nandoon ka, nakaupo at inaasikaso yan. Every single day. Disiplina ang kailangan mo para matapos ang problema. Para malagpasan mo na yan, para ma-let go mo na yan, okay? You need to continue showing up. Okay? Walang excuses. Puyat ako pagod ako. Hindi. Continue showing up on that time na pinangako mo sa sarili mo, na pinag-agreehan nyo. And be brave on doing that. Okay? The Emperor card, bringing back the order and power and control in your life is being clarified by the Four of Wands. Yes. Mas mabilis mo maaabot ang iyong tagumpay. Ang focus natin today ay luck and success. Ito yun. Four of Wands, this is a milestone. This is a threshold of finish line na gusto mong abutin. Mapag-graduate sa bunso, mabili ng bahay, mabayaran ng buo yung utang, mabayaran ako ng utang, makabukod na kami na mag-asawa, mabili namin yung bahay, tapos na yung pagrenta namin, or makabili ng property, mabenta na yung bahay, mabili na yung lupa, ganyan. So, marami kang threshold na gusto mababot this time. Ang kailangan mo lang talaga tapang at diskarte. At lakas ng loob. Okay? Lakas ng loob. Lakas ng loob ang kailangan mo this time. And surely, most definitely, you will celebrate soon with your family. Okay? Nakita ko dito na buuin mo daw yung pundasyon ng pamilya mo. Pundasyon ng mga bagay na meron ka sa life mo more than anything else in your life. Marami kang pinoproblema daw na hindi naman napasok sa'yo. Na parang kailangan mo na i-let go kasi temporary problem lang daw yun. Pero dinidibdib mo na sobra-sobra. Halimbawa, yung problema sa office. Okay lang yan, temporary lang yan. Daanan mo lang yan, huwag mo siya nung dibdibin. May mas malalaki ka pang problema na dapat mong isipin. And yun ay para sa pamilya. Para sa health ni anak, para sa school ni anak, para sa maintenance ng magulang, para sa inyong mag-asawa, sa ipon. Yun daw ang kailangan mong pagbigyan ng malaking effort and time. At nakita ko naman na magiging maganda yan. Basta nakatutok ka lang doon at malakas ang loob mo na harapin yun. Okay? In the area for challenge or time, what you need to fix, first you have happiness is freedom from fear. Yes. Dahil marami kang takot, ito yung happiness mo. Enjoyment, partying, or having fun with your friends and family members. Ito yun. Happiness is your cure to your fears. Napakagandang message sa'yo. Happiness is freedom from fear. So kung masaya ka ngayon at itinatawa mo na lang yung mga bagay-bagay, hindi ka babagsak dito at mas i-celebrate mo yung kagandahan ng buhay mo. Now, other message you have,
Universal love is true love. So love all. Yes, kung nakikita mo yung pagmamahal mo sa maraming tao sa buhay, ganoon ka rin sa sarili mo. Nag-bounce back yan. Nag-reflect yan. Kaya kung mahal mo ang sarili mo, pinapahalagahan mo yung trabaho mo, pinapahalagahan mo yung mga bagay na meron ka, mag-bounce back sa iyo yung love pabalik. Okay? Kaya talaga importante yung equal give and take eh. Kasi baka ikaw lang bigay ng bigay, tapos sila hindi na pinapahalagahan yung love mo. Paano babalik yan? So ngayon, isipin mo daw mabuti yung equal give and take. At baguhin na yan para hindi ka lalong malungkot, hindi ka lalong mamroblema dyan. Okay? Sa challenge mo, you have Page of Pentacles. Yes, mahal din yung mga yung mga blessing na darating. Huwag mo isipin, ala, problema na naman yan. Ang dami-dami ko na naman aasikasuhin. Ay naku, may dagdag ka na namang responsibility sa akin. Huwag mo laging isipin yun. Baka yan na yung opportunity na hinihintay mo, tinatanggihan mo, pinapangunahan mo ng nega. So make sure, kapag may dumating na bagong blessing, pag may dumating na bagong opportunity o aasikasuhin, tratuhin mo siya as a blessing more than a problem. Okay? Yakapin mo, buhisiin mo, gawin mo ang lahat, i-perfect mo, ibigay mo yung best mo to make sure na mapiga mo yung katas ng blessing na to in your advantage. Okay? Yan ang kailangan mo i-fix. Tutok, aralin mo, wag mo hindian, wag mo katakutan, wag mo atrasan. Okay? Yan ang kailangan mo ayusin sa buhay mo para dumating na yung swerte. Kaya kalagay na ang problema kasi pag may dumarating ayaw mo harapin tapos yun sana ang dapat sasagot sa mga problema mo, dumadagdag patuloy. No? Napakaganda for you. The Page of Pentacles being clarified by the Ten of Swords. Yes? Tignan mo naman, lugmok ka na, dapang-dapa ka na, nasa kumunoy ka na, pero ayaw mo pang yakapin yung bagong blessing. Ayaw mo pang tignan yung magandang dulot niyan sa'yo. Wala ka ng excuse ngayon, Sagittarius. Sabi mo, ayoko niyan, hindi yan para sa akin, hindi yan para sa akin. Ay naku, hindi ako magaling dyan, ibang deserving yun, huwag mo ibigay sa akin. Nakalugmok ka na eh. Marami ka ng pain, marami ka ng sorrow, gusto mo nang umabante ang buhay mo, marami ka ng problema. Kaya baka itong blessing ito ang solusyon, no? Sabi ng Spirit, so meron ka daw mga gamit sa bahay mo, sa buhay mo, nakapakipakinabang na makikita mo on a different light. Halimbawa, meron kang meron kang induction cooker sa bahay. Sabi mo, wala akong trabaho, hirap na hirap ako, ano gagawin ko pambaha, ano gagawin kong pang negosyo, ganyan, ano gagawin ko para magkaroon ako ng pera, para mabayaran ko dapat ko bayaran. May nakita kang mini oven mo na matagal nakatambak sa kusina. Sabi, pwede ako magawa ng mini bakings, ganyan, o kaya cupcakes, o kaya maliliit na luto para pwede mo ibenta, ilako. Baka yun ang blessing mo. No? Nakita ko rito na you're seeing your gamit or seeing someone on a different light na parang, huy, mapakinabangan pala kita. Ay, huy, ito yung gamit ko na nakatambak lang dito. Ay, pwede pala to. Baka pwede tayo mag-start ng maliit lang na karinderya. O kaya, huy, meron ako ditong kotse na nakatambak lang sa bodega namin. Baka pwede ko itong gawing service car, ganyan. So, meron ka mga gamit o mga valuable things or people in your life na, huy, meron ka palang mabibigay sa akin o meron pala itong tulong sa akin. Ngayon ko lang napansin. So, yun daw ang makaangat sa'yo sa kahirapan. So, make sure alamin mo yung value ng mga tao sa paligid mo o value ng mga bagay na nakatambak lang sa bahay mo na pwede mong gamitin in your advantage, okay? In the area of your fortune or what's good thing na darating sa buhay mo, you have the Hierophant. Yes, garantiya, merong basbas ka. Kung ano man ang balak mong gawin, kung ano man sisimulan mo, kung ano yung route ang ginagawa mo, or journey na sisimulan mo this time, may basbas ka, kaya simulan mo na. Okay? Magiging magandang outcome niyan. So, malapit na malapit ka sa iyong spirit guide, sa iyong spiritual power, at may basbas yung balak mong planong gawin. Okay? Nakita ko rin dito na in the home setting, na parang, I don't know why. Kanina ko pa ito nakikita na parang pagtuon naman doon ang pansin ng pamilya. Your relationships, your kids, paano ka makipag-usap sa kanila, kung paano mo sila pakitunguhan. It's about the home setting. 2 cards are telling about your home setting. 4 of Wands and the keys here in the Hierophant. No? Probably tinitingala ka nila, nirespeto ka nila, pero dapat equal, dapat patas, dapat pinapakinggan mo rin sila, pinapakinggan ka rin nila para harmonious. It's all about the relationships na napundar mo for a very long time. Pahalagahan yon and work with them. Okay? Work with them. Work with the people na talagang importante sa'yo para ma-alleviate na yung problema na yan. Okay? The Hierophant, may basbas ka, go on, push. It's being clarified by the Knight of Swords. Yes, wag padalos-dalos, okay? Wag padalos-dalos sa mga bagay-bagay. Kaya sabi ko sa'yo, work with them eh. Work with the people that you trust. Work with the people in the home setting, sa pamilya. Most especially kung halimbawa nagtatayo ka ng family business o kaya meron kang plano sa buhay mo na magkakaroon ng domino effect sa kanila. Halimbawa, ikaw ay OFWs, balak mong pumunta sa Canada. Sabi mo, hala, iiwanan ko sila. So, kailangan mo sila kausapin. Kailangan mong ipaintindi sa kanila. Work with them para isa kayong grupo na gagalaw sa bagay na to. So, kung meron kang balak sugurin na
kating-kating ka nang gawin, balak mong abutin na, sayo mo wala ka ng time, o sayo mo gusto ko na itong gawin ngayon, kailangan mo ng cooperation with them. So ipaunawa mo bago ka kumilos para walang problema in the near future. Para yung hinakbangan mo, pare-pareho naman kayo may gusto niyan, at least iisa kayo ng goal na gustong tumbukin. Kasi kung hindi kayo pare-pareho, sinasabi ko sa'yo, in the near future, maghiisihan kayo o magtuturo-turoan kayo. Okay? Ngayon, dapat same page kayo, same team kayo, and may basbas ka naman. So go on, do that, be smart has bawat hakbang, and have a mentor. Okay? Hierophant is a mentor card. Parang teacher, advisor, supervisor, manager mo na pwede mo hingaan ng tulong para hindi ka padalos-dalos sa ginagawa mo. Okay? Ngayon, makinig ka. Yan ang very, very good message sa'yo. Makinig ka sa payo. Makinig ka sa sinasabi ng iba. Hindi puro iyo lang ng iyo. Kaya ito kayo, the Knight of Swords, puro bira ka lang ng bira eh. So, para hindi ka sugod na sugod sa isang bagay, makinig ka sa payo nila. Makinig ka sa guidepost mo para tama ang gagawin mo moving forward. Okay? Para hindi ka bumalik dito sa iyong mga problema. Okay? In the area of guidance, you have, it's time to release negativity. Oh, ito yun. Time na daw para ibaksak na yung nega na yan. Okay? Hindi pa rin laging nasa buhay mo. Hindi pa rin everyday gumigising ka puro ka nega. Okay? I-release mo yung negativity mo para bumalik at dumating yung swerte at ang iyong luck. Ang iyong success. Another message, nothing will come of this situation. Yes. Tulad sinabi ko sa iyo kanina, problema ka sa mga bagay na wala naman. Dinidibdib mo yung mga bagay na pwede mo i-let go. Sineseryoso mo yung mga bagay na hindi naman dapat seryosohin. So ngayon, nothing will come out of that situation. Bitawan na, and everything will be fine. Okay? Sa yung divine messages, you have the Empress card. It's all about self-love, self-care. Okay? Just relax. Relax. Hindi mo kailangan problemahin lahat. Tingnan mo siya. Nakaupo siya dito with her fine clothes. Napakaganda niya. Inaalagaan niya sarili niya. Puno siya ng pagmamahal sa kanyang sarili, at lahat ng kumpas niya nagubunga ng maganda. Tingnan mo, ikumpas lang niya yung scepter na yan, magubunga ang mga halaman, ang mga puno, aagos ang tubig. Ibig sabihin, hindi mo kailangan paghirapan masyado yung ginagawa mo. Relax lang. Kung ano lang yung kaya, yun lang. Kung ano lang dapat mong gawin, yun lang. Pero hindi mo kailangan i-super exert yung effort mo to the point na hindi mo na kaya. To the point na wala ka nang kayang ibigay. Self-love, self-care, self-preservation. Okay? Makagawa yan, makikreate yan. Huwag mo kailangan masyadong ibuhos lahat. Ngayon, time na to para pagkatiwalaan mo sarili mo, okay lang yan, kung ano rin kaya, yun lang kaya. Next time, may iba pang laban, okay? Huwag mo masyadong, yung dapat na 100%, ginagawa mo 500%. Mali yun. Lalo ka na uupos. Maling strategy yun, kumbaga, okay? The Empress card is being clarified by the Emperor. Oh, mag-asawa pa. Nakita ko rito na it's all about teamwork talaga. Mag-asawa to, Empress and Emperor. Talagang may katuwang ka. Your partner, pwedeng kapatid mo, o asawa mo, o relasyon mo, no, sa buhay mo, yung mga relationships mo, kailangan to pagtibayin, ha? Hindi pwedeng away, gulo, sigalot. Kailangan nag-uusap, kailangan pinag-meetingan, kailangan tanong mo, okay ba to? Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan kita? Kailangan magpalitan kayo ng kuro-kuro. Ibaba mo yung pride, ibaba mo yung ego. Malakas ka, magaling ka, mabuti ka. May gusto ka lang i-create, may gusto siyang ipaglaban. So parang kayo, kailangan nag-meet kayo in the middle. Okay? Nag-meet kayo in the middle. One team kayo, ha? One team. Hindi kayo magkakaaway. Hindi kayo magkakasalungat. Kailangan sabay-sabay kayong lalaban dito. Okay? Ngayon, yung gusto mo i-create, may create naman yan with tapang, with sigasig, kailangan talaga ng pagkakaunawaan. At pare-pareho kayo ng gusto para makalarga na yan. Makuha niyo yung success nyo, makuha niyo yung swerte nyo. Okay? Napaka-importante yan. Teamwork is most especially sa lovers dyan, sa mag-asawa, sa mag-partner. Okay? Kaya business partners, no? Kailangan pareho kayo ng gusto at magkaswak kayo para mabawasan yung problema. Ang outcome mo, ano kaya yan? But first, bigyan mo kita ng fortune cards. Unang-una, you have Parrot. Someone will gossip about all of your secrets. Oh, ingatan mo mga sekreto mo. Hindi pwedeng sinasabi ang kani-kanino, okay? Because pwedeng gamitin yan against you. So, quiet ka na lang. Another message you have Rose. Romance is in the air. Yes, ito yun. Palakasin yung inyong relasyon. Hindi puro problema, hindi puro negative ang iniisip. Mas magandang pagtibayan ang inyong relasyon, pagtibayan ang inyong ugnayan. Pwede rin tong sa mga kaibigan, sa co-workers, sa kapatid, kamag-anak, mas magandang may pag-ibig ka sa puro drama, puro away, okay? Another message you have, Peacock, beware of great pride. Like I said, ibaba ang ego, ibaba ang pride, huwag mo masyadong mataas ang ere. Makinig ka, maging empath ka, magkaroon ka ng empathy, sympathy, at compassion sa ibang tao, okay? Hindi puro ikaw lang. Dapat pareho kayo na in the middle. Dalawang beses lumabas ang ibon dito. You have a peacock and parrot. I'm seeing the signs of, pag nakita ka daw ng ibon, literal, or this images parrot and peacock, there is a confirmation that good news will come. Malapit tayong success, may maganda kang
balita ang makukuha tungkol sa iyong pag-unlad o tungkol sa iyong swerte. There is a confirmation. A parrot and a peacock. Another message, you have star, guaranteed success. Yes, ito na yan. May garantisado kang tagumpay, garantisadong magandang outcome from your endeavor. Okay? So don't quit. Relax. Huminga ka. Okay? Ang yung outcome, ito yon. Bigay muna kita ng fortune cards. Unang-una, your heart's desire is closer than you think. Yes, yung mga bagay na gusto mo, yung mga bagay na hinahangad ng iyong puso, malapit mo doon makuha. So congratulations. Kaya wag na mag-worry, ha? Another message you have, your magical abilities are growing, use them wisely. May mga powers kayo. Meron ka mga abilidad na walang ibang tao. May mga kakayanan ka na hindi lang kayang gawin. Yun ang iyong panghawakan. Halimbawa, sa opisina, mas magaling ka mag-type ng computer, mas magaling kang gumawa ng presentation kaysa sa kanila, yun ang power mo at gamitin mo yun ng tama para maging advantage mo at yun ang tumulong sa iyo paabante sa buhay. Okay? Another message, you have a hidden talent will soon be discovered, nurture it. Yes, meron ka daw talent this time na kailangan mo i-explore. Kailangan mo ng growth eh. Pag may growth ka, doon mo makikita, kaya ko pala to, ay kaya ko pa rin, akala ko hindi ko kaya yan. Pero dahil humakbang ka, kumawala ka sa comfort zone mo, kumawala ka sa limitado mong mundo, na-realize mo, kaya ko pala yun. So, may mga talent ka ma-discover na akala mo wala ka nun. Pero ngayon, magamit mo siya in your advantage. Okay? Ang outcome mo, this is your sign kung kailan magaganap yung iyong success and luck at anong gagawin mo further on that. But first, kunin mo na muna yung tanong ha, i-practice mo na yung tanong mo, mamaya sasagutin natin yan. Ang outcome mo, Sagittarius, ay wow, the world card. Once na maisara mo na yung mga bagay na alam mong temporary lang, yung mga bagay na marirealize mo, ay hindi pala importante sa akin yan, ay nakapag-move on na pala ako, ay hindi ko na pala kailangan sa buhay ko yan, ay wala na palang saysay yan, bitawan ko na, isara ko na, ikandado ko na, bitawan, hindi na ako aasa dyan. Pag na-realize mo yon this month, parang ay, wala pala akong aasahan dyan, sige, okay na, move on na ako, walk away na ako. Pag meron ka mga bagay na sinara, doon daw papasok yung swerte mo. Okay, halimbawa, relasyon. Na-realize mo na, hindi na para talaga, hindi ko na to kayang tiisin, sara ko na yan. Then boom, doon papasok yung mga bagong pintuan na hindi mo nakita before kasi nakatutok ka dito sa problemang to sa kanya, sa toxicity niya. So, ngayon doon mo unti-unting nakikita yung mga posibilidad na pwede mo yakapin for your success. At unti-unting kakatok yung mga swerte niyan sa'yo. Kasi inaalis mo yung mga toxic. Halimbawa, na-complete mo na yung struggle mo about sa pagbebenta ng bahay, o sa problema sa kapatid, problema sa anak, doon unti-unti magiging maayos ng lahat, no? Halimbawa din sa trabaho, na-realize mo na, bitawan ko na to, meron na nagbukas para sa akin. So yun, parang doon mo ma-realize, okay, now, ito na yun, gumaganda na, umaandar na, papasok na ako sa lucky era ko, okay? So, clarify natin, the world cards being clarified by, nakita ka ng globo, either plastic globe or rotating earth. I don't know why, rotating earth, color blue, I'm also seeing stars. I don't know why, stars. Whether stars na dumidikit sa kisame, yung sticker na glow in the dark, mga ganyan, okay? The world cards being clarified by, you have the 8 of swords. Yes, eto ka na naman. Feeling mo stuck ka na naman, pero bigla-bigla mo ma-realize, ang sign sa'yo, bigla-bigla mo ma-realize, kaya ko pala, ay posible pala, ay magagawa ko pala, kasi akala mo before hindi So may mga bagay ka ma-realize na ngayon na may talent pala ako dyan, may skills pala ako dyan, posible pala, magagawa ko pala yun, mahibitawan ko pala to, medyo may paglaya, no? Tapos ka na doon sa victim mentality mo. On this outcome era, ha? Tapos ka na sa pagka-victim mo, makakatayo ka na, makikita mo na yung realidad at papasok ka na sa mga bagong bagay. Kapag naramdaman mo, Sagittarius, na, ay, ready na ako to let go. Magaan, pag magaan sa loob mo na, okay, bitawan ko yung trabahong to, ayoko na. Magaan sa loob mo, tapos pupunta ka sa mga bagay na excite ka bigla, may certain excitement, tapos walang duda, walang kaba, walang alinlangan, walang panliliit, yun ang garantiya sa'yo at sign na papasok ka na sa winning era mo. Okay? Sagittarius, that is your mid-August luck and success reading. Dumakor tayo sa isang tanong, isang sagot. Close your eyes, Sagittarius. Concentrate on this question, okay? Spirit guides, Holy Spirit, bigyan din kay Sagittarius na sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel card because your angel guides nasa tabi mo sila ngayon, clarifying your answer for the week, okay? You have 1 and you have 2. Okay, Sagittarius, open your eyes, inhale and exhale. The answer to your question is, you have the 5 of Wands in reversed, you have the Strength card in reversed, you have a year from now, and you have opportunity. Okay, sabi ng spirits mo, meron pa daw ibang oportunidad na naghihintay para sa'yo. Okay, hindi ito. Question mo, okay? Something is coming for you na masigit pa, okay? And a year from now siya dadating, sabi ng angel mo, no? So yung question mo, the answer is no. Kasi meron pang darating na masigit pa dyan
a bigger opportunity a year from now. Sabi pa ng spirit guides mo, with the 5 of Wands in reverse, masyado pang magulo. Masyado pang masalimuot o masyado marami nag-aaway-away dyan sa question mo. O masyado pang chaotic for you to really dive into that now. No? Hindi pwede. Masyado pang magulo. Kailangan pang ayusin yan, planchahin. Sabi ng strength card mo, nawawalan ka kasi na pag-asa. Parang, this is not too gentle. This parang either, imbes na maging matatag ka, parang it will cause the break of you. Parang lalo ka pang panghihinaan, lalo ka pang bibigay kung yan ang niyakap mo. Sabi ng spirit guides mo, it will not give you the peace of mind or the smooth sailing na inaasahan mo. Sabi niya, meron pang iba, pero a year from now pa darating kasi masyado pang magulo yung gusto mo sa question mo, no? So ngayon, the answer is no, Sagittarius, okay? That is the answer to your question. Ito rin po ang inyong mid-August luck and success. Hopefully po nakaresonate ka. Thank you for watching hanggang dulo, Sagittarius. I love you. This has been James Saro PH. God bless everybody.